Guys, hindi ko alam kung naka-live ba o naka si Attorney Enzo. Meron siyang live ngayon. Sabi niya nito, pustahan pa raw. Ayon kay Raffy Tulfo, kahit sirang-sira na ang Senado, hindi magre-resign si Cayetano. Parang kapal ng muka. Nakabaw. O sige, pakinggan natin si Attorney. Ang favorite cheese dog ng idol namin. May panalo na! CDO Idol! Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Maraming salamat mga absat. Okay, here we go. Bilis. Ako, 2 harang pa. OMG. Ayun, here we go. 180 plus. Dito sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Okay. Punto diretso. Itong mga senador, dapat pag-isipan na nila yan. Pag-isipan na nila na palitan na talaga ang liderato ng Senado. Yun. Maging ang mga dating senador, ang advice nila sa Senado, maliligtas, masisave lang. Masisave lang ang imahe ng Senado kung mag-resign na si Cayetano. Actually, yan ang sabi ni dating Senador Dick Gordon, yan din ang sabi ni dating Senador at dating Senate President Coco Pimentel. Kaya lang, ang alam nyo kung anong sabi ni Senador Raffy Tulfo? Ang sabi ni Senador Raffy Tulfo, pustahan tayo, hindi yan magre-resign. Ganon kabrutal ang statement ni Raffy Tulfo. Sabi ni Raffy Tulfo, pustahan tayo, hindi yan magre-resign. Kakapit talaga yan, kakapit. Kumbaga, alam na talaga na kailangan ng mag-resign ni Cayetano para sana maibalik ang imahe ng yung imahe ng Senado. Kasi sirang-sira talaga eh. Kaya lang, sabi nga ni Raffy Tulfo, sabi niya, pustahan tayo, hindi magre-resign yan. Kahit pa, malinaw naman na negative na ang imahe ng Senado. Kahit pa malinaw na kailangan niya ng mag-resign sana. Magsakripisyo. Kaya lang, matindi ang sabi ni Raffy Tulfo, pustahan tayo. Sabi, nakipagpustahan pa tayo talaga. Sabi ni Raffy Tulfo, pustahan tayo, hindi magre-resign. Ito, kung ginawa niya yan, magbitiw bilang Senate President, hero siya. Pero most likely, hindi niya gagawin yan. Pustahan tayo. Yan yung comment ni ni Raffy Tulfo. Ang sabi ni Raffy Tulfo, sana kung magre-resign si Cayetano dahil nga sirang-sira na ang imahe ng Senado at magulo na, ang bansa na apektuhan na. Sabi ni Raffy Tulfo, kung mag-resign siya, bayani siya. Kasi ibig sabihin, nagsakripisyo siya para sa bayan. Kung gagawin niya yan, kumbaga kahanga-hanga na sakripisyo sa part niya. Sabi nga ni Raffy Tulfo, bayani siya. Kaya lang, ang sabi naman ni Raffy Tulfo, kaya lang, hindi niya gagawin yan, pustahan tayo. Nakipagpusta. Hindi, sa totoo lang talaga. Ano yan? Yung ugali ni Cayetano? Wala. Hindi talaga magre-resign yan. Panalo ka sa pustahan dyan, Raffy Tulfo. Hindi talaga magre-resign. Nakita naman natin, kumakalat ngayon sa social media yung nangyari sa Kamara. Ay di ba minsan din yan, naging speaker na yan ng Kamara si Cayetano. Nung naging speaker ng Kamara yan, pumasok yan sa isang deal kay Lord Alan Velasco, yung congressman ng Marinduque. Dahil sila yung magkakalaban, actually 3 silang magkakalaban noon. Si Cayetano, si Lord Alan Velasco, at saka si Martin Romualdez. Panahon ni Duterte yan. Panahon ni Duterte. O ngayon, ang napagkasunduan, 15 months yata,
15 months o 16 months or 18 months, basta 1.5 years, ganon, si Cayetano. After nun, ipapasa na kay Lord Alan Velasco. Si Martin Romualdez magma-majority floor leader na lang. Okay na. Yun na yung formulang na pagkasunduan. Kaya ngayon, nung tapos na yung termino ni Cayetano, ibig sabihin tapos na yung usapan na ilan bang months yun? 1.5 years. 1.5 years. Nung tapos na, ayaw nang bumaba ni Cayetano. Kapit ko. Ayaw nang bumaba ni Cayetano. Ay, mga kabunyog, mga kabunyog. Matindi talaga yan. Matindi ang pagka-opportunista niyan. Ngayon, nung ayaw niya nang bumaba, sabi niya, ay, okay naman akong bumaba, basta kunin mo muna yung numero. Kailangan ka munang may bilang ng suporta ng mga kongresista. Ha? Hindi naman ganun ang usapan. Ang usapan, pagkatapos nung 18 months ba yun, or 1.5 years, ipapasa niya na kay Lord Alan Velasco. Hindi siya marunong sumunod sa usapan. Ang ginawa ng mga kongresista na supporters ni Lord Alan Velasco, nag-session sila sa hiwalay na lugar. Ang problema, 180 plus ng congressman ang umattend doon. Ibig sabihin, wala na siyang numero. Wala na siyang numero. Pinadlock niya ngayon. Pinadlock niya yung kamera ni Cayetano. Grabe, no? Pinadlock. Hindi makakapasok sila Lord Alan Velasco. Ganun kapit ko sa pwesto yan. Kaya ang hirap talagang yan. Makikita niya na para for the sake ng reputasyon ng Senado, for the sake ng bansa, para sa bayan, magre-resign. Tama si Rapi Tulfo. Anong sabi ni Rapi Tulfo? Pustahan tayo. Hindi yan magre-resign. Kaya, ganyan katindi. Kung hindi pa nakialam si Duterte, nakialam na si Duterte kasi magulo na yung kamera nun. Magulo na. Sinabihan niya na si Cayetano, ay di ba may usapan kayo? Yun, napilitan na ngayon. Saka wala na. Yung suporta ng mga kongresista, wala na sa kanya. Nandun na kay Lord Alan Velasco. Nung bandang uli, nag-sorry. Nag-apologize na yan. Kung hindi pa nakialam Really? si Digong nun. Walang anak talaga? Kasi magulo na ang kamera. Ganyan katindi yan si Cayetano. Ganyan katindi. So, kaya nga napakahirap tanggalin ngayon yan dyan sa pagka-Senate President. Maliban na lang talaga kung may bumaliktad doon sa 13. Ang problema naman kasi nung 13, talagang nagkakaisa sila na kumbaga lahat kasi sila may kaso eh. Lahat may kaso. Kaya talagang nagkakaisa sila na magsama-sama dahil may mga kaso sila eh. Yan yung mga kabunyog, mga kababayan. Kaya yan yung masaklap ngayon na nangyayari sa Senado. Sabi nga ni Rapi Tulfo, pustahan tayo. Hindi magre-resign yan. mukhang kailangang hilahin Mukhang kailangang hilahin. Pero baka naman may maliwanagan ng mga senador katulad ni Loren Legarda, baka naman si Chis Escudero, yung magkapatid na Villar, baka naman maliwanagan na sila na iligtas na ang Senado. Huwag nang hayaan na itong si Cayetano, siya pa rin ang presidente kasi sirang-sira na talaga. At ito na yon. Kahit yung pagbisita yung state visit ng presidente ng Vietnam, apektado na, wala na. Hindi na pumunta ng Senado. Kahihiyan lang mangyari. Siguro alam niya rin magulo diyan sa Senado, baka madamay tayo. Siguro yan yung sinabi ng ambassador niya dito. Anyway, abangan natin. Sana naman mamaya mga kabunyog sana naman mamaya magkaroon na ng pagpapalit ng liderato. Abangan natin. Bunyog, halikan na kasama ka. So wala na talaga itong Mabsat, pustahan talaga. Hindi magre-resign yan. Kapit ko talaga yan, Mabsat. Second to the last topic tayo, Mabsat. Again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Countdown muli tayo.